Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang National Wages and Productivity Commission na agad nang suriin at ayusin ang sahod ng mga manggagawa sa bansa. Makakatulong niya ito upang mabawasan ang epekto ng inflation sa mga manggagawang Pilipino. Kaugnay nito, nanawagan ang Pangulo sa Kongreso na gumawa ng mga batas para maiangat ang kalagayan ng mga minimum wage earners. Matatandaan na una nang nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Republic Act No. 11962 o ang Trabaho para sa Bayan Act na naglalayong tugunan ang unemployment at underemployment at iba pang pagsubok sa labor market. Nakapagbigay na rin ang pamahalaan ng panandaliang trabaho sa 5.66 milyong benepisaryo ng tupad mula July 2022 hanggang February 2024. Meron na ring higit 167,000 beneficiaries na isinama sa livelihood programs sa ilalim ng ILP, habang higit 429,100 na benepisaryo naman ang nakatanggap ng tulong mula sa Employees Compensation Program at nakapagtala ng 2.65 million individual sa ilalim ng reskilling at upskilling program nito. Ako po si Philip P. Piccio para sa Balitang Unang Sigaw. Para po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., napapanahon na para i-adjust sa mga sahod ng mga manggagawa para makatulong sa kanila na mabawasan man lang ang mga intindihin sa mga gastusin dahil na rin po sa epekto ng inflation sa bansa. Kaya naman pagkatapos ng pagdiriwang ng Labor Day ay pinariripaso na kaagad ni PBBM sa Regional Tripartite Wage and Productivity Boards na simulan na ang napapanahong pagsusuri para sa minimum wage rates sa kanilang mga rehiyon at kamakailan nga lang nagbago na, tumaas na yung sweldo rin ng mga kasambahay ni Shane. At ito'y tinututukan ng Administrasyong Marcos para sa pagpapabuti ng kapakanan ng pamilyang Pilipino.